Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubos lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag, sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman, ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay ditiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin, sa halip ay pairalin ang katarungan, ang mga api palayain ninyo at tulungan, ang mga nagugutom ay inyong pakanin, patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan, yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan, at kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbabat pusong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan pinagminilayan natin ang salita ng Diyos na nagbibigay liwanag unang-una sa atin. Nakikita natin ang ating karupukan, ang ating kasalanan, at nagnanais tayo na bumangon, humingi ng tulong sa Diyos, matanggap ang kanyang biyaya at mamuhay kasama siya. Ngayon, napag-alaman natin nung nakarang Ash Wednesday na may 3 pangunahing gawain o mga mabisang sandata na magagamit natin ngayong panahon ng Kwaresma. Unang-una, panalangin, pag-ayuno at pagbibigay ng limos. Alam niyo, tinuturo ni San Pedro Crisologo na ang 3 ito ay di daw pwede nating paghiwalayin. Kapag isa lang ang ginagamit natin o hindi ang lahat,
ito'y walang value, baliwala. Kaya kapag ika'y nananalangin, mag-ayuno ka. Kapag nag-aayuno, magpakita ka ng habag. Ngayon, ang mga pagbasa ay nakapokus sa pag-aayuno. Tamang-tama, ngayon ay Biyernes, may fasting tayo o abstinence sa karne. Mahalaga maintindihan natin bakit natin ito ginagawa at kung ano ang kahalagan nito sa ating buhay, pananampalataya at paglago. Narinig natin may protesta ang mga disipulo ni Juan Bautista kay Jesus. Sabi nila, malimit kaming nag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Samantalang ang iyong mga disipulo ay hindi. Alam niyo, malamang kung wala silang respeto kay Jesus, ang dapat na tanong nila, ikaw, Jesus, bakit hindi ka nag-aayuno? Kasi kung babalikan natin ang mga kwento tungkol kay Jesus, bukod sa 40 days nag-fasting siya at nanalangin doon sa desyerto, ay wala naman tayong nakikita na o mababasa sa New Testament na si Jesus ay nag-ayuno. Bali ba yung pag-ayuno niya doon sa disyerto ay wala namang nakakita. Alam natin na may pagkakataon na nalipasan siya ng gutom, di ba? Pero dahil ito sa wala siyang pahinga sa kanyang ministry. Sagot ni Jesus, mari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinasal? Marami na intriga kay Jesus, kaya mainit ang mata sa kanya ng mga Pariseo. Binabantayan siya at baka siya magkamali nang sa ganon meron silang maparatang. Dahil iba ang kanilang tinututukan, di tuloy nila napansin na dumating at nasa harapan na nila ang kanilang pinakahihintay na pagdating ng Panginoon. Sa pagdating ni Jesus, may bagong sitwasyon. Magbabago ang lahat. Ang pag-aayuno ng nakaraan ay angkop sa panahon na iyon. Sa panahon ng paghihintay at paghahanda sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ngayon, na dumating na ang bridegroom, si Jesus, hindi na kailangan mag-ayuno ang mga bisita ng kasalan. Ito'y masayang okasyon. Hindi sinasabi ni Jesus na di kailangan ang pag-aayuno, pero mayroon itong panahon. Tapos dinugtong pa niya, kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Tinutukoy niya ang darating na kanyang pasyon at kamatayan. Pero ngayon, kasama pa nila si Jesus, panahon ng kasiyahan. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi na natin kailangan mag-fasting. Sinisimulan ipakita ni Jesus ang bagong dimensyon ng pag-aayuno na may relasyon sa kaugnayan sa Kanya. Malayo ba o kasama natin siya? Habang kasama natin si Jesus, siya'y sumasa atin. Hindi natin kailangan mag-ayuno. Pero ang pag-ayuno ay nararapat kapag siya'y hiniwalay sa atin. Ngayon si Jesus ay nabuhay na maguli at hindi na siya mawawalay sa atin, di ba? Sinabi niya mismo, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. So hindi na ba natin kailangan mag-ayuno? Totoo na si Jesus ay sumasa atin. Pero ang problema, hindi tayo palaging sumasa Kanya. Madali tayong madala sa mga bagay-bagay. Ang puso natin ay mabilis maakit sa mga material na mga bagay dahil sa pita ng laman. Bali ba, ay mahigpit pa tayo kumapit sa mga nilalang kaysa sa mga o kaya kaysa sa manlalalang. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating mag-fasting, self-denial, para makalaya sa mapagpumilit na udyok ng laman para makasunod tayo sa Panginoon. Makabahagi sa kanyang kagalakan, kapiling ng lalaking ikakasal. Pinaliwanag ni Propeta Isaias ng fasting
ay yung hindi ka nakakain o kaya kaunting pagkain lamang ng piniling pagkain. Hindi lang ito panlabas na pagsunod sa kautusan. Sa panahon niya, ang mga tao ay nag-aayuno. Pero sila din ay nag-aaway-away at pinahihirapan ng kanilang mga empleyado. Sumusunod sila sa mga relihiyosong obligasyon pero walang pagbabago ng puso. Kaya ang ganong klaseng fasting ay walang kwenta. Kaya naman may panukala ang Panginoon na alternatibo. Naglista siya ng mga gagawin, hindi lang pag-iwas sa pagkain, kundi pagsunod sa Diyos at maging mahabagin sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Fasting na hindi na kailangan ng permiso ng doktor. O pwede kahit mga senior. Para sa lahat ng panahon ang fasting na ito. Tayo ng mga disipulo ni Jesus sa panahong ito ay nag-aayuno partikular ngayong Kwaresma. Inaamin natin ang dalawang bagay, na tayo'y makasalanan na nangangailangan ng abag at hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon ay panahon ng disyerto, panahon ng kapighatian, tagtuyot, kawalan. Habang nandito pa tayo sa lupa, kailangan natin ng maraming panalangin at pag-aayuno. Pareho para malaya tayong makapagmahal sa kapwa at tumindi ang pagnanais natin na makapiling ang Panginoon, ang lalaking ikakasal. Tayo ay bahagi ng naglalakbay na simbahan. Nagagalak dahil sa presensya ng Panginoon. Nagdadalamhati dahil sa ating kasalanan at kasalanan ng mundo. At nakatingin sa kinabukasan na may pag-asa bagamat mangyayari pa lamang ang inaasahang huling bangkete sa kalangitan. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa mahalagang panahon ng Kwaresma at pag-aayuno upang magkaroon ka ng puwang sa aming buhay. Maituon ang aming isip at puso sa iyo. Manahan nawa sa amin ang iyong Espiritu na siyang lulupig sa aming kahinaan upang mapaglabanan namin ang hilig ng laman at makabahagi kami sa muli mong pagkabuhay na ang pagsunod namin sa iyo ay lalong magpalalim ng aming pagkilala din sa iyo at sa iyong pagmamahal. Maging sensitibo sa pangangailangan naming kaluluwa at ng aming kapwa, lalo na ang mga maralita. Lahat na ito iniling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.